Ay, magandang hapon ho mga boss, mga kabing, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Oo, medyo maganda na ho, ano ko, hindi ako napupuyat. Pero sana makaisa pa tayo mamaya. Ang daming mga magandang balita eh. Kaso hindi ko mababasa yung mga comments nyo. Pag nag-vlog ako ng 2 beses at 1 beses ang araw, may hirapan ako. Ayokong hindi mabasa yung comments nyo. Sa totoo lang, mga friend. Kaya pa isa-isa lang tayo. Oo. Eto. Pastor Kibuloy, KOJC Assets Frozen by Court of Appeal. 1 hour ago ito. Pakinggan mo natin. Binabigyan ng Court of Appeals ang inihaing freeze order ng Anti-Money Laundering Council sa ilang bank account at ari-arian ng puganteng leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Kabilang... Brad, huwag ka namang makapugante. Nagagalit yung miyembro ni Kibuloy pag sinasabi mong pugante. Hindi pa raw ayon kay Attorney Turon, Turo yun, hindi pa naman daw napapatunayan na yan nagkasala. Kaya huwag dahan-dahan ka sa pananalita mo ng pugante. Doon sa kanilang puon, no? Tuloy, friend. Ilang dito ang 10 bank account, 7 real estate properties, 5 sasakyan at 1 eroplano. Sakop din ng freeze order ang Ang daming ari-arian ni Duterte. Duterte ni Kibuloy, Parati ko naiisip kasi si Duterte ang may ari-arian nito, sa totoo lang. Si Las Cañas naman kasi. Ang liwa-liwanag yan. Si Kibuloy na yan, front lang ni Duterte yan. Tagabili lang ni Duterte yan ng mga pyesa, ng baril, ng mga high power, sabi ni Las Cañas. Tsaka, tuloy natin. 47 bank account ng KOJC, 16 na ari-arian at 16 na sasakyan. Kabilang sa pinagbatayan ng desisyon ang kasong trafficking at sexual abuse laban sa televangelist maging ang pangungulekta ng donasyon sa Amerika. Sinabi rin ng CA na nagamit ang mga donasyon sa mga account ng Kingdom of Jesus Christ sa pagpapatayo ng stadium, maluhong pamumuhay ni Kibuloy at iba pa. Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa. Alam nyo mga friend, no? Sa totoo lang, hindi ho rin ako naniniwala na dahil sa panghingi ng limos nito si Kibuloy, nakapagpatayo siya ng ganyang karaming kayamanan. Hindi ho. Hindi ho. Remember, nagsimula lang daw sila sa 7. 14 yata, oo, nasama-sama. Tapos, diyan, pumunta sila sa Davao at nagtayo sila ng maliit na tapos ngayon ayan na siya. 30 hektaryas, 20 hektaryas, 25 hektaryas, 8 hektarya, at may malaking kingdom pa, Nanghihingi lang ho ng limos yan. Tapos sabi nga ni Arlene Stone, nagtitinda ng OTAP kung ano-ano para makalikom ng donasyon, no? Hindi naman ho yata nagtagal yung mga ibang tinayo niyang mga kapi-kapilya sa ibang bansa. Di ba? Nabuko. Mukhang wala na rin ho yata kumikita ngayon. Nakapagpatayo ho ng Isimimay, na wala hong komersyal. Oo. Di ba? High-tech ho lahat no? Mga boss. Kung hindi ba naman kasi itong mga kulto na ito ang yayabang magbibigay pa kayo ng 20 milyon sa sino ang makapagtuturo doon sa gustong makatulong sa gobyerno na nagbibigay ng 10 milyon, ano? Siguro napanood niyo yung hearing ho sa Senado nito si Bato. Ang gagaling ho ng mga no? Sobra sa galing. Yung kanilang abogado, no? Marami, parang si Hallery Roque rin, kung may peke, yung si Turon. Turon yun, oo. Iba-iba. Ayaw niyang tawaging fugitive yung si Kibuloy, no? Kasi hindi pa naman daw napatunayan at you have all the right. Anyway, nasa na ho. Hindi niyo kayang paikutin, kung kayo lang, hindi niyo kayang paikutin na isang gobyerno. Hindi lalo ito si Turon, si Turon. Bakit? Kayo lang ba marunong na abogado? Ang ano ni itong si Bongbong, buhay pa, yung Enrile. Magaling din yun. Bar top notcher din, di ba? Sino pa? Maraming mga abogado na pwedeng bumaliktad na dahil wala. Siguro, maski pa paano, mga bar top notcher rin nakapaligid kay Bongbong Gibo. Yung si Gibara, mga bar top notcher yan Baka hindi na nila kayang kainin na pagtanggol ka pa.
Oh, siyempre puproteksyon na lang yung gobyerno. Nandiyan sila sa gobyerno eh, di ba? Oh. Pakinggan naman, ay nako. Tsaka yan, eto, handa nang lusubin ang KOJC kung hindi susuko si Kibuloy. Oh. Kay Atty. Enzo to, bunyog, si Kabunyog. Oh, pakinggan natin, ha? Ito malupit. Ha? Davao Provinces. Ito yung Davao Region. Ano? Si General Nicolas Ture ay matindi pa naman ang matindi. Isipin ninyo yun, pinatawag nyo General Torres, saka yung isa, minsan General din sa pulis, pinatawag ninyo sa Senado para ipakita mo lang ba to na malapit ka sa taga Davao na bias naman ang tingin namin doon sa naging mo, pinoproteksyonan ng masyado yung kingdom, di ba? O, tuloy, attorney. Hindi pa naman ngayon ang away nito ni General Torre at saka ni Basti Duterte. Pero sabi ni General Torre, mga kapunyog, kapag hindi pa rin isinuko ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ itong si Apollo Kibuloy, mapipilitan na silang lusubin na talaga ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay General Torre, naniniwala siyang nandun lang sa loob ng compound. Yun ang mabigat, no? Alam niyo kung minsan itong to sobrang ang daming arte. Napakalakas nito. Ano ba meron? Itong peking pastor na to. Baliw. Oh. Na pastor na sinasabing hawak niya kaluluwa ng tao. Baliw itong pinoproteksyon nila Anyway, yung mga nagpo-protection dito siguro, baka may tama rin. Oo, naniniwala sila dyan, kikibulog, di ba? Tuloy natin. Samantalang nung panahon ni Digong, napakadaling magbigay ng mga arrest warrant na yan, search warrant, ang dali, di ba? Yung Abuera Mayor, nakakulong na. Espinosa, nakakulong na. Oh, sinerba ng, hindi na pwede sabihin arrest warrant dahil nandoon sa loob ng kulungan na, arestado na. Ang sinerba yata ay search warrant. Nag-search warrant, madaling araw, patay. Doon, taka-taka ko doon, pero walang nangyari. Oo, walang nangyari ho doon. Oo. Sa loob mismo ng kulungan yun, Oh, sa loob ng kulungan. Oh. Wala nangyari. Lumaban ka Bakit? Nandun yung mga pulis, di pa. Kata-kata ho yun, yung nangyari doon kay Espinosa. Malaking ho yun, oo. Wala akong nangyari. Marcos ho yata yung parang Marcos, oo, ang nanguna ro sa pag-serve ng search warrant, no? Tsaka yung kay yung sa Paruhinog, walang problema. Mayor pa yun, Mayor Paruhinog, patay lumaban ka madaling araw din yun. Oo. Bakit ito? Tsaka hindi pwede talagang nangyayari na to. Hindi ho papayag na to. Gobyerno na ho itong binubunggo na itong mga kulto ni Ikibulog na to. Oo. Mantakin mo. Nakakarinig nyo ba? Napanood nyo ba yung mga bunganga ng babae sa kanila turon? Talagang, parang hindi general yung kausap malakas ang loob nila 3 studios yung nagpapatakbo ng hearing di ba? Tuloy natin to mga friend. Napakalaki kasi ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. 30 hectares Ang ginagawa kasi ng kampo ni Kibuloy, doon tinatago ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Kibuloy doon sa compound. Yan ang sabi ni General Torre. Kaya sabi ni General Torre, naniniwala siyang nandun lang sa loob ng compound na yon. Ngayon, kung hindi pa rin isusurrender ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Apollo Kibuloy, mapipilitan silang gumawa ng hakbang
para ito maaresto. Sabi ni General Torre, mayroon silang nakahandang 1,000, di bababa sa 1,000 na mga pulis na pwedeng sabay-sabay na i-deploy doon para galugarin ang buong compound. Kasi kinakailangan, kung papasukin ang nasabing compound, sabay-sabay. Kaya nangangailangan talaga ng malaking pwersa. So, ayon kay General Torre, nakahanda sila sa ganyan. Basta't ayon kay General Torre, kung talagang walang itinatago ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ tulad ng sinasabi nila. Kasi sabi ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ng mga leaders nito, hindi nila tinatago si Kibuloy doon sa loob ng compound ng KOJC. Ayon sa mga miyembro ng KOJC, hindi nila alam kung nasaan ito. Kahit yung abogado na si Atty. Torion, sabi niya wala siyang alam. Wala siyang alam kung nasaan daw si Kibuloy. Pero sabi ni General Torre, hindi, nandun lang daw yan sa compound na yon. Kaya lang ginagamit daw na shield o panangga ni Kibuloy ang kanyang mga miyembro. Kaya kapag papasok na yung mga yung mga pulis, agad-agad hinaharang ng mga miyembro ng KOJC para makatakas si Kibuloy o makatago kung saan man sa loob ng compound. Kaya ayon kay Torre, kay General Torre, kung talagang walang tinatago ang mga leaders at mga miyembro ng KOJC, payagan sila makapasok, gagalugarin nila ng sabay-sabay. Tama. Yun ang hamon ni Pero ang sabi naman ni Attorney Israelito Torion, hindi raw pwedeng pumasok sa loob ng compound nang hindi muna nagpapaalam sa kanila. Bawal daw yun. Ang sabi naman ni ang sabi naman ni General Torre at saka kahit ni PNP Chief Marbil doon sa pagdinig sa Kamara, kung ang lahat ng galaw ng PNP ay ipapaalam muna sa kanila, bawat galaw o bago gumalaw ang PNP ay ipapaalam muna sa kanila, silbi pa. Paano mo maisi-serve yung arrest warrant kay Kibuloy kung magpapaalam muna sa kanila bawat galaw? Kaya tama din naman si PNP Chief Marbil. Oo naman. Ang problema kasi dito sa mga leaders at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, nagsisilbi silang panangga kay Kibuloy. Mismo. Ngayon, kung magpapaalam sa kanila, ang sabi kasi ni Atty. Israelito Torion, magpaalam muna sa kanila bago Diyan na lang tayo. Medyo mahaba-haba pa ho ito meron ba namang magpapaalam ka pa? Paano matadakip yung pugante? Parang nandiyan sa bahay, kunyari, dito sa bahay. May tip na nandito yung pugante. Kakatok yung pulis, ganon. Tao po, pwede ho bang nandiyan ho ba yung pugante? Nakatalo na yung pugante sa kabulbakod, di ba? Ito malupit. Siguro naman, sabi na nga ni attorney, pwede nang yan, kung papasukin na yan. Pwede na magkaroon ng search warrant. Hindi, bukod sa isi-serve yung warrant of arrest, baka pwedeng makakuha ng search warrant para wala nang paul-paul pa. Kasi talagang hahanapin mo nga, gagalugarin na, di ba? Kung gagalugarin yung Kingdom, gagalugarin yung Prayer Mountain, gagalugarin yung Glory Mountain, maraming Glory, Prayer, may Kingdom, pati yung eskwelahan Jose Maria College. puro makadyos no? Mga pangalan na Jose, San Jose, si Maria. Pinangalan doon sa nanay at tatay niya, nanay doon ni Kibulog, si Jose. Ang nanay niya si Maria. Kaya Jose Maria College. Putang kabaliwan niya siyempre hindi dahil dasal. Kita mo, dadasal sila daw habang hinaharang nila yung mga kapulisan. Isinasangga nila yung kanilang kulto para hindi maimplementa yung batas. Eto mga friend, pag ito diniinan, di ba sabi ko, pag diniinan ito, tapos to, lalabas lahat to. Eto mga bigat. Sana mali tayo Pag ginalugad ho yan, yung mga Kingdom na yan, at saka Prayer Mountain at Glory Mountain na yan, marami ho siguro. Malamang sa alamang baka
Baka masahol pa sa Pogo yan. Ha? Baka mas high-tech pa yan. Oo. Tatandaan ninyo yung Kapa? Nilusob din yun eh. Si Duterte rin ang bumira doon. Oo, dahil ito. Rehilyon din ho yung Kapa. At meron ho yata yung milyon din ho ang naniwala doon. At meron ho sila tinatawag na parang investment. Hulog ka, kikita pera mo. Pero yung Kapa, wala hong nagreklamo doon ng miyembro. Wala ho yung mga tinotorture, wala hong ganito kagaya ng kikibulog na pag hindi ka nakakota, may nanagot ka. May kota eh. Pag kinapos ka sa kota, yari ka. Sabi ni Arlen Stone. Mismong nila yun. Miyembro nila na matagal. At saka yung mga ibang nakaranas ng torture at pananakit dito mismo kay Kibulog at saka sa mga miyembro ni Kibulog, no? Malupit ho to, mga friend. Pag ito ay talagang diniinan na, sa totoo yan, pwede pag-arestuhin yan, lang ba naman yan, pero magkakaroon ho, medyo madugo ito. Madugo mangyayari dito. Tsak na lalaban. Tsak na may armas yan, imposible hong wala. Lalaban ho yan. At saka yun nga, sabi nga ng babae, mayroong mga miyembro na mga sumuko na nagbalik loob na kay Kibuloy. Diyan na nakatira sa loob ng kingdom. Kaya anyway, gobyerno ho to, hindi naman sila hindi sila ganun kalakas. Talagang may mamamatay. Doon yata nung nilusob yung Kapa, marami rin hong baril na na-recover eh. Nasa isla ho yung Kapa. Yung kanilang pinuno doon pag dumarating din sa prayer naka-helicopter pa eh. May sarili rin yata helicopter yun eh. Pero wala akong reklamo doon kagaya na itong Kikibulog. At hindi ho sinabi nung head nung Kapa na siya ang Diyos, no? Nahawak niya ang kaluluwa. Ang kagaya nito, masyadong matindi dito si Kibulog na to, totoo, mga friend. Ngayon ho, ipirisk na ho yung asset nito, sige, itong kingdom, wag niyo na isipin yung 20 milyon, kalokohan na ho yun, wala akong ganun. Takin mo gaano kagago kasi, no? Dinoble yung offer ng gobyerno na 10 milyon sa sino ang makakapagturo. Na doon sa nagbibigay na 10 milyon, puta ginawang 20 milyon, mayabang. Ngayon, sa kay kukuha kayong pera. Wala ka prislatang napakarami, no? Napakarami. Mga bank account, ang dami, no? Mga friend, putik yan. Oo. Hihingi lang ng limos yung mga miyembro. Titinda ng OTAP. Ganyang kayaman. 30 hectares, 25 hectares, 8 hectares. Yun nung kingdom, meron pang iba. Mas malaki pa raw sa MOA. Yung tinatayo, bilyon-bilyon. Puta. Bakit? Nanghihingi ka lang ng limos, hindi ako naniniwala dyan. Hindi po ako naniniwala dyan. Na totoo lang. Pero yan, magkakalabasan na ho yan. Pag yan sinerch. Pwede na search yan kasi not unless na ilitaw si Kibulog. Ito inyo na para mahinto ho yung paggagalugad. Pwede na yan ang mangyari dyan ibigay na yan. O kaya sasabihin, hindi na nila pwede sabihin, wala dito. Wala sabi ni General Torre, anong wala? May nakapagsabi na nandyan. Kaya umalis kayo dyan. 30 hectares po. Pag yung ginalugad, baka maluma pa ho yung mga nagalugad sa Porac, Pampanga. Sa totoo lang. Baka. Yun ang nasa isip ko malapit na ho matapos. Gaya sinasabi, lahat ho nang nagsimula ay meron hong matatapos yan. Hindi ho pwedeng puro araw. Tsak nasisikat ang gabi. Lulubog ang araw. Yan ang likha ng Panginoon. Diba? Ako, tansya ko lang mga friend yan, no? Hindi na ito tatagal. Kasi, iba na ICC, malamang ibibigay na rin. Sobra Sobra na ang masyadong na yung Marcos Masyado na nilang kumbaga sa talagang
wala tayong magagawa. Yung justice, apyo nga stupido, sabi ni Digong Pati Diyos minumura sino ka bongbong? Sabi nga ni Digong Saka lang, di ka pa nakapagtapos. Masyado matalino si Digong. Sa sobrang talino niya, pinapasok niya yung mga pogo rito. At yun nga, sa sobrang talino niya, ang ginawa niya, economic advisor, inchik. At sa sobrang talino niya, minumura niya ang Diyos, ang ginawa niyang spiritual advisor, si Kibulog. May sayad din. Kaya talaga sa totoo lang, mga friend, 6 na taon pinagtiisan niya si Digong. Hindi ko nga alam na makakatapos ang termino yan Pero magaling. Lahat ng pwedeng lumaban sa kanya, talagang nalunod sa uso pere. Mga general, lahat. Oo. Pero ngayon, nandiyan si Trillanes, mga friend. Haba ho top nila. Hindi ho yan tanga si Trillanes para magpapail ng kung ano-anong kaso na smuggling, plunder, o whatsoever, nang wala hong sapat na ebidensya yan. At gaya na sabi ni Trillanes, kaya hindi niya ho yan ipinail noong nakaraan. Dahil walang mangyayari, dahil hawak ni Digong. Hawak ni Digong, di ba? Eto ngayon, pakiramdam niya, meron na. Nakiramdam pa siya dahil pinakiramdaman niya pa yung DOJ sa totoo lang, malamang, no? Malapit na magtapos yan. Iba na salita ni Rimulya dati, padadampot yung ICC ngayon, iba na di ba? Ibang-iba na, sa totoo lang. Kaya, napakiramdaman siguro ng Trillanes na pwede na yata kung pagtiwalaan tong si Rimulya. Sa totoo lang, mga boss, hindi pinayagan ng mga malalapit kay Marcos nasa gobyerno ni Marcos ngayon na manaig pa ulit ang Duterte. Hindi pinayagan. Ewan ko yung yung nasa ombudsman ni Martinez ba yun? Mukhang yun ang papalitan ni Senadora Daila de Lima, yun ang nagsasabing hindi kailangan pahintulot hindi kailangan bulat-latin ang salin ng isang politiko di ba? Marami pa mangyayari, pero dapat mauna matanggal na yung ulo. ICC is coming to town, Kalat Ibaya, shout out. Jeff Ramos, shout out. Magandang hapon naka. Shout out Miss Akira Milus, wishing you a beautiful day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out Akira, sana okay ka lang Good afternoon Kasani, tira lang ng tira Kasani, huwag kang matakot, laban lang Hello mga bear, okay lang si mama, kalat ni Alulalia, shout out. Malaki na ang kinikita ni Mahar Luka-Luka sa mga fake news vlog niya, pabor sa mga Duterte. Malaki pa ang views niya dahil ang tao ay mas interesado pa sa mga chismis at marami ang napapaniwala. At malakas ang loob niya dahil wala siya dito sa Pilipinas. Good day Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless Al-Ulalia. Marami na siyang kaso. Doon siya kinasuhan mismo Kalat ni ulit, Lord, hi, thank you Lord. Mabuti na lang at wala kaming bisyo ni Kasani. Mabait at matino kami, promise Totoo yan, friend. Porping Peña, shout out Shout out Idol Rock, shout out Porping Peña. Jack Romansanta, shout out. Dapat ang mga nakaupong senador dyan ay sina Lolit Solis, patay tayo dito, Christopher Min at Boy Abunda. Tris ka, Jack Romansanta. Kalahin mo. Paano mo hindi babasa itong mga comment nito? Maski na, puro kayo kengkoy Rodelia Alpilor, shout out. Lily Chang, shout out. Ako naman po, Sir Rox, naniniwala na gumagamit talaga si BBM. Halata naman hindi lang paninira. Noong pa yan, kahit wala pa sa Senado, kita naman sa galaw at pananalita. Ang tanong lang, sino supplier nila? Napangiti lang si Kati tungkol sa tanong sa supplier. Tingin ko po, ginagamit lang
ng mga DDS si Cathy Binag na magsalita about cocaine use ni BBM. Ang concern lang natin, Pilipinas at Pilipino lang ang talo dito dahil tinotolerate natin na yung Pangulo natin ay adik. Pero sa palagay ko, kay Cathy, hindi si Sara ang dapat pumalit na presidency dahil isa rin sa gumagamit at syempre supplier din ang pamilya. Kaya tayo ay talo dahil wala tayong magawa at ginagawa. Parang tulad lang yan sa mga investigasyon sa Senado. Kahit ang dami ng ebidensya, waipik pa din. Kaya bakit naman tayo umaasa sa ustisya, hindi naman kailangan ng maraming utak para maintindihan ng mamayan yan. Kahit anong ngaw-ngaw natin, walang epekto dahil nanunood at nakikinig lang ang mga Pilipino. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Lily Chang. Nicolas Hilario, shout out ha. Pare-pareho naman mga walang silbi, mga yan. Tama lang sila. Sila lang ang magkakaharap sa hearing at lang sila magaling sa harap ng kamera. May pa-press con na naman yan na PNP, lulusubin na daw nila ang lingwa ni Pacquiao para halughugin ang buo ang lugar. Nauna na naman pagyayabang bago gawa. Bakit hindi masusuya taong bayan sa mga PNP na yan? Ngaw-ngaw na naman na inuuna bago gawa. Totoo yan, Nicolas Hilario. Totoo ka talaga. Dapat, di ba? General, tirahin nyo na. Gayahin niyo sino ba yung tagalusob ni Digong? Yung tumira sa, pag yun ang gumalaw, patay. Yung seserba ng warrant of arrest. Espinido! Gayahin niyo style Espinido. Oh, patay. Ito yung nilusob yung bahay ni Paruhinog. Todas mag-asawa, ubos Alberto Olaer, shout out. Karaoke, yung lahat nagalit kay PBBM na adik na yan. Karaoke, yung lahat nagalit kay PBBM na adik na yan, silang lahat sa kasasabing si Bongbong Marcos drug addict, nagko-cocaine karaoke. Tanungin ko lahat ang nagsasabing drug addict si Bongbong Marcos. Bakit ang mga pare hindi nagko-copy? Pag hindi nila masagot, sila ang mga drug addict karaoke. Ganun? Hindi. Ang problema natin dyan, Alberto, alam na alam ni Digong nga, di ba? Na nagko-cocaine yan. Alam niya pa yung mga grupo mga milyonary ka ng Davao ang kasama di ba? Si Davao. Di Florendo. Di ba? Bakit di mo pinaghuli? Kaya pumayag ka pa na tumakbong presidente, vice president pa anak mo. Sino ang bugok? Di ba? Ngayon, iyak kayong iyak. Di ba? Hindi na po pwedeng susunod. Ibig sabihin, gagawin nila dekorasyon si Bongbong. Lahat ng sabihin nyo kay Bongbong, susunod yung gobyerno ni Bongbong sa inyo. Pero siniswerte. Nicolas Hilario ulit. Dapat kay Escudero, tanggalan ng papel ang senador na walang utak para hindi nakakapagtawag ng hearing. Dapat sa tatlo na yan, pinapasok na lang kapag may meeting na lang na sila lang ang mga senador. Pwede. Alberto Olaer ulit. Karoke, ang bagay na maging bodyguard ni Sara Itok Duterte Carpio, si General Bantag dahil naghahagis ng gun grenade. Para si Sara Itok Duterte ang mahagisan ng hand grenade. Sabi ng PAOK, si Attorney ni Hildo Harry Roque naka-look out na. Karoks, oo nga. Tapos na yan. Talagang madiin na to. Yan, sabi ko, pag diniinan talaga to, diin to. Marami pa yan. Asa na yung 51 billion? Marami paliliwanag itong Duterte. Saan din nila yung 51 billion ni Pulong Duterte? At malamang sa alamang, mabubuksan na ang likod ni Pulong. Dahil nun, ayaw niyang pakita yung matalino si Trillanes. May timbre si Trillanes.
Ang nagtitimbre kay Trillanes, si Las Cañas na miyembro ng triad yan yung palang yung dragon sa likod, may pwedeng ipa-decode ni Trillanes kung anong kung ano, OXO o sige-sige ang membership nitong si Pulong. Ayaw niya. Talagang ayaw niya. Hindi niya inilaban. Ngayon, pag korte na ang nagsabi, palagay ko, mabuburlisan na. At saka, dinidiinan na Alam mo, delikado si Trillanes dito, mga boss. Sa totoo lang. Delikado si Senador Trillanes. Pwede siyang balikan kung hindi totoo ang kanyang mga Kasi, bukas na ho yan. Bukas. Mahaba pa ho itong mga comments nyo, sayang. Jaime, shout out. Karox, wala akong maisip na comment. Ito na lang. Ang pangit mo, Rockwe. Sabi ito, Jaime na to. Oo. Westa, welcome to the club. Anita, Japon, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. Have a blessed Wednesday po. At sa labing wife mo po, at labing family, at sa aming mga viewers ng programa mo po. Stay safe. Keep healthy. God bless po tayong lahat. Po, more and always. God bless, Anita. June, shout out. June 1392. Dalawa na ang kulto sa Davao. Si Kibaliw, na self-appointed son of God, at si Sarah, walang H, self-proclaimed signated survivor. So, ito. June Lagon, my friend, shout out. Pastor. Busy friend ko. Anita, Japon ulit Mga didishit, talagang walang magagawa, ayaw tumigil ng kakaputak na puro kasinungalingan. Kung ako sa kanila, magdasal na lang sila ng maging successful ang ating buhay at mahal nating bansa na napakahirap mahalin. Totoo yan, Anita. Kami talagang wala kami magagawa kundi mahalin na. Wala nandito kami. Anita ulit Tanga na lang ang naniniwala dyan kay Maharlika, okay? Palagay nyo nagsasyabu si PBBM. Palagay nyo na nagsasyabu si PBBM. Siguro noong kabataan ninyo, walang problema. Wag lang ngayong presidente na siya, dyan kami magagalit. Mga tabugo kayong paulit-ulit. Anong pakialam ninyo? Bakit ba ayaw ninyong tigilan? Magdroga din kayo. Sige na. Sige na, kung addict na, tumigil na yan kadatakdak nyo. Patay tayo dyan. Nung mga sinasabi ni Digong, diba, Anita, na may tumatakbo tayong presidente na nag-cocaine. Diba? Bakit di niya pinento? Sino tanga, diba? Oo. Tsaka daming kaso si Bongbong. Meron pang 9 filing of income tax return. 82, 83, 84, 85 during presidente pa tatay niya. Tapos yung estate tax pa, hinahabol pa. Ilang bilyon. Nakatakbo may mukhang ikaw Digong ang weak leader Ikaw nakaupo nun di ba? Pinabayaan mo pang naging partner ng anak mo. Ngayon, eto, iyak-iyak kayo. Wala na kayo ngayon. Tapos kayo ngayon. Anita, Japon ulit Ito si Butanding Piluka Roque. Ang bunganga, parang puwit na manok. Walang tigil ka, kaputak. Bullshit ka, Butanding. Ano si Butanding? Pansinin ninyo. Mukhang nangangayayat. Mukhang nangangayayat. Dati bilog na bilog. Mukhang Anita ulit Ikulong na yan si Butanding sa labis na kapuputak ng mga kasinungalingan at itiago niya ang bahay niya sa Baguio. Ang pugating Chinese na wanted mismo sa China. Bilisan na ninyo, ipakulong yan, Butanding na maingay. Diba? Dapat talaga yan, na yan Bagay may lookout na Baka makatakas pa yan Diba? Maraming dadaan ng underground yan. Chupista Bunaaw, shout out. Good evening, kuya, at sa mga ka-warriors. Naku, kuya. Ang tagal naman po ng ICC. Sana dumating ka na ICC para wala ng hearing ang mga bugok na yan. Tagal nga Pero baka nandyan na yan Kasi pinapaligiran ng kingdom Anita ulit Hindi tama ang sinasabi ni Batugan. Malaking ulo na utak biya at abo. Na kung pwede yung mga dating bodyguard ni Sara Duterte shit na pulis Davao ay ibalik. Ano siya, baliw? Susunod ang PNP head sa request niya? Abnormal ka talaga. Stupid Cupid ka. Lumayas na kayong tatlo
sa Senado, kayo ay sinatong na walang kwenta. Bong Gago, Robin Padilla, Este Padilla, get out sa Senado. Kami ang boss nyo. Dapat itong mga to ma-impeach eh. Ha? At lalo-lalo na to si Sara. Oo, pag-usapan natin si Sara bukas. Kung pag nakapag-vlog ako mamayang gabi, baka pag-usapan natin to. Maraming reklamo si Sara. Maraming po na si Sara sa administrasyon nitong partner niya. Ha? Marami. Kala mo naman, napakalinis ng administrasyon ng tatay nyo. Lalo yung Davao, ha? Mga kontra-droga kayo, kung ano-anong mapigak nyo, kayo pala, ay, nako. Wala kayong karapatan. Dapat talaga sa totoo, manahimik, tumahimik na lang kayo nun, eh. Wala, eh. Gusto nyo, sumunod pa si Bongbong sa inyo, yung administrasyon ni Bongbong, kayo pa rin magpapatakbo. Ha? O, masyado kayong ano, o, ngayon. O. Anita ulit. Sir Roque, lasartan po yan. Gamot po sa high blood tulad ng sister ko po. Ingat ka po, Sir Roque po. Salamat sa lapat, Anita. Lasartan ba? Lasartan ng tabasa ko eh. Marilo Pabianak, shout out ah. Good evening po. Muli tayo at sa mga ka-warriors. Nakalagay na po sa listahan ko ng fugitive si Harry. May pogi kasi. Diretso na naman po siya sa kuweba ng Davao. Ay, ang pangit po palagi ng ending ng serye. Palaging bida ang mga pugante. Ang saklap na po ng itsura ng ating bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Totoo yan, Marilo Castro na ka. Georgie Serrano, shout out. Welcome to the club. Doon na lang sa Germany, mamalagi ka naman. Gagain dito. Mary Chat Conpol, welcome to the club. Mary Chat Conpol, I hate you Digong, go to hell. Hindi lang ikaw ang hate sa kanya, marami ha, marami tayo. Anita ulit oh. Sir Roque, totoo yan, sa Triad Syndicate ng Chinese, uubusin nila ang mga Duterte family dahil daw mga apos at pati sa puntod ng mga patay nila huhukayin, kaya takot ang mga Davao, pupulbusin sila. Tagal naman kasi Anita eh. Anita ulit oh. Good night po Sir Roque, to your loving wife and loving family. At sa lahat ng viewers, have a blessful night. Tulog po tayo ng mahimbing. God bless po tayong lahat. More and always. God bless, Anita. Anita ulit. Sir Roque. Sir Roque po, ingatan mo po ang high blood mo po. Pahinga ka po sa daytime po. Get well soon po. Okay lang ako, Anita. Meron ako nito. Oh, parati ako nag-check nito. Oh. Yan oh, meron ako ganyan. Oh. Oh. Parati ako, araw-araw, chinecheck ko yan. Mahirap eh. Nakakatakot kasi, di ba? Tridor yung high blood eh. May stroke ka, buti kung tepo ka na agad eh. Kung may stroke ka, tapos spoon feeding ka na, yun ang ayoko eh. Ayoko talaga yun. Yun ang dasal ko kay Lord. Kung kukunin mo ako yung madali, ayoko po yung maghirap. Yun ang aking dasal. Totoo. Ayoko kong magpabigat. Elizabeth Iscare, shout out. Ha? Good evening, Sir Rox. Wala na talagang maisip ang mga kampo na mga gustong pabagsakin si BBM. Wow ha? Ngayon, pati mga dating Miss Universe Beauty Queen, yung mga asawa nila daw, o kuno, mga adik daw, at kasama ni BBM dito. Sir Rox, kung sakali mang totoo ito, matagal na ang issue yan, at pwede namang magbago ang tao o nagparehab na ito. Totoo naman, at nagbago na. Di ako maka-BBM, Sir Rox. Parehas naman tayo, pero kaysa naman itong Duterte ang pumalit, mas lalong worse na bansa ang mangyayari sa atin. Puro mga demonyo ang mga yan. At naglipa na ang lahi ni Satanas. Totoo yan. Elizabeth Iscare. Shout out ni L. Edwin, my friend. Elizabeth Iscare ulit oh. Ito namang si Baklang Roque. Grabe dada nito. Parang sirang plaka. At sobrang baho ng bunganga. Imburnal na. Dapat sa bunganga nito, buhusan ng Sonrox o asido para
mawala ang baho nito at tuluyan ang matunaw. Sobra ka naman. Elizabeth ulit to. Dagdag comment ko pa po dito sa mga Duterte at Kibuloy na to. Salo talaga sa ating bansa, pati mga alipores nila. At ito namang naghihiring sa mga senador na mga China at sobrang pagmamahal sa kanilang among si Digong, pati si Sara, hanip kung ipagtanggol nila. Eh mga bobo naman, wow. Actually, Elizabeth, nabobobo sila sa kasisip-sip. Oo. Wala silang magagawa eh. Doon sila siguro nabuhay. Federico Mandak, shout out sa Rox. Hanggat binabayaran yan, mga yan, hindi yan titigil. At hanggat itong si BBM ay inahayaan lang yung mga ganito, walang katapusan ito. Totoo yan, sabi ko na. Hindi na si BBM ang binababoy dito. Gobyerno na ng Pilipinas ang nagiging katawa-tawa dahil sa kapabayaan ng presidente. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Federico. Rolando Gutay, shout out. Kung hindi namatay si Mother Lily, balak isa pelikula ang buhay ni Atty. Shoke at ang gaganap ay si Roderick Paulate. Visit. Patay na ba si Mother Lily? Hindi ko alam ha. Di pa yata. Federico Mandak ulit oh. Bato, akala ko ba matapang itong si Sara? Di ba nanununtok ito na sheriff? Bakit siya natatakot at gusto pa ay puro taga Davao ang police security nila? Baka daw magtakbuhan ang mga escort ni Sara kung nandyan na ang NPA. Di gaya kung taga Davao lalaban daw ng patayan. Ibig mong sabihin ba to? Duwag ang kapulisan natin? Oh, yun ang ibig sabihin, Federico mismo. Richard Chengnak, shout out ha. Ano to? Aba, ay dapat alisin na ang PNP. Mga duwag pala. General Marbil, ano masasabi mo? Sinabi ni Bato na magtatakbuhan lang ang kapulisan mo. Bato, dating PNP chief ka pa naman, man din. Anong klase ka? Eh di PNP chief ng tanga. Tanga-tanga? Totoo lang. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoke at sa mga Roque Warriors. Talaga pong di titigilan ni na maharli ko si BBM dahil malaki po sigurado ang bonus nila sa mga dutay kapag nakabalik sila sa pwesto. Na wag naman po sanang ipahintulot ng may kapal. Dapat po talaga ay gumawa ng paraan si BBM para matigil at lahat yun. Kundi baka sa pusali ka papulutin. Totoo yan, David. Pero nagsalita na si maski pa paano, may asim pa yan si Enrile. Oo. David Duleto. Harox, ang sagot ko naman po kay Harriet Shoke ay gutom ka ba? At ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Bigyan ng darak yan para manahimik. Hindi na, di oink-oink yun. Oink-oink. David Uleto, David Alin Mendoza. Karox, ang sagot ko naman po kay Harriet Shoke, napasok na to. Iba yata. Bigyan ng darak yan at manahimik. At saka ano daw ba ang kasalanan niya? Shoke, napakarami. Una yung sa Pogo na pinagkakitaan ninyo ni Dutay. Kaya ayaw niyong ipahinto. O, diba? Talagang maraming pera si Harry Roque. Pero iimbestigahan na si Harry Roque mga friend iimbestigahan na yung kayamanan niya. Bubulat-latin na yata yung salin niya kung paano siya naging ganun kayaman Librado Ludovico, shout out. ICC na lang ang sagot sa mga Duterte na yan. Hindi ako na makamarcos pero ayaw tigilan ng mga greedy shit na ito ang mga ulupong lecheng hinduropot, mainit ang ulo ni Librado. Rowan Jelly, Joral Jelly, shout out sa inyo dyan sa Canada. Ayan, ng mga taga-Canada. Tsaka si Michael Edwin. Marami pang kilala sa Canada Si Iloco Pinoy yata nasa Canada Librado Ludovico nito. Anak ng butiking payat, Blenglong. Nakakasuka ng mga taong ito. Sana bumangon ng tatay mo at tulungan ka. Aba kumilos ka naman. Tatay ni Bongbong. Tapos lahat yan was out yan. David Alin Mendoza ulit. Karox, shout out po kay Senator Bongo. Ingat po sa biyahe.
Para bang may malasakit sa mga Pilipino. Tayo ngayon, puro artista, mga puta. Friend, Shelby Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Diyan sa inyo sa Italy. Eman Escalona, anak, shout out ha. Anak Aboy, shout out. Attorney Sir Rox, sabi ni Prince Shelby, no? Di ko po alam kung saan ako mag-uumpisa. Mga pesting yawang ganap. Talaga pong nakakasuka na. Sari-saring topic. Pati Maharlo ka. Ganon din si Shoke, pati si Sara. Itong si Butanting, atin pong unahin. Lubid-lubid na dila, ubod sinungaling, huling-huli na. Ayaw pang umamin. Alam mo yan eh. Baka utos ni Kibulo yan eh. Panlabindalawang utos. Huwag kang aamin. Putik yan. Matabil niyang muso, sarap chinilasin. Lahat ng palusot ay kanyang gagawin. Lahat idadamay sa pagkasisinungalingan. Istoryang bulok. Tahi-tahiin, huli ka balbon, araw mo'y dumating. Kaya sorry ka na lang. Dahil may order na din. Bansang Pilipinas, di ka papalabasin. Daming mga duda na dapat sagutin. Daming court order, pati mga hearing. Kawawa ka naman, o shocking Butanding. Prince Sherwin ulit, oh. Xerox, pahabol po ulit tungkol dun sa request ni Bato para kay Prinsesa Fiona. Di po sabi ni Bato, bala ni ubod na raw ng daming nagbo-volunteer, mga taga Durian City, na sobra daw nagmamahal kay Prinsesa Fiona. Handa daw magprotekta sa minamahal nilang reyna ng mga buhaya. Ano po ba ang hinihirit ng 3 kurimaw ng mga yawa? Ba, talaga din naman po, ano, mas makapal pa po talaga sa 2x2 ang kapal, ang tapang ng mga apog, ano po, hoy, 3 bugok na iklog. Ba, kayo nga mahiya-hiya sa mga pagmumuka at mga balat ninyo, pues. Ano akala nyo dyan sa amo nyo? Prinsesa ng Kumintang, bawal matapuan ng langaw, pues. Lalo na tong si bugok na pag grandstanding palagi, wala namang alam kundi lamon pamor. Kitang-kitang ebidensya, sir. Naku, nakakahiya ka, talagang ampaw ka. Wala ka talagang silbi, mga buwisit. Dapat lang talaga kayo pamundok na lang. Mga walang pakinabang sa inyo. Sobrang nakakahiya sa taong bayan, mga pinaggagawa ninyo. Diyos ko po, Lord, sana po malayo na po ang 3 itlog na to. Diyos ko po, Lord, sana po malayo na po ang 3 itlog na ito sa bayan. Hindi po sila serbisyo. Sila po ay puro puwerwisyo. Mga buwisit na. Ay, si Kapitenya. Salvador Centeno, welcome to the club. Hello. Sabi niya, hello din. Serapin Divina, welcome to the club. Sir Roque, Lusartan at Almodipin, magandang combo. Yan ang iniinom ko. Oh, salamat. Ted, shout out Ted. Kapalmok talaga ang sarang gulang na to. Iniwan na nga niya ang Pilipinas habang nagngangamatay ang mga tao dahil sa kasagsagan ng bagyo. Pumunta pa rin sa Germany upang magpasarap at manood ng concert ni Taylor Swift. Nang bumalik sa Pilipinas, siya pa ang may sinasabi at galit sa nilantakan ng gobyerno ni BBM mula ulo hanggang paa. Mga wala daw kwenta at hindi para sa bayan ang mga ginagawa ng mga departamento ni BBM. Kakasuya talaga itong sarang magulang na ito. Siya itong dapat hambalusin ng buntot ng pagi. Humihingi pa ng 2 billion pesos para daw sa pondo. Sa pondo ba o sa pundilyo? Wala na, tatapi ko sana yan bukas, Ted eh. Pero anyway, dadagdagan ko lang yung oo. Kapal na mukha, putik yan. Kalahin mo, nag-iisip niya yun, no? Wala talaga itong mga dutae na to, sa totoo lang. Tama lang yung dutae sa inyo. Oo. Para sa akin mga friend, ewan ko para sa inyo, pinakagrabe na naging presidente ng Pilipinas, yan tatay mo, Sara.
Ha? Si Marcos, 20 taon. Pero hindi nakapangutang ng ganyang kalaki. Oh. Eh kay tatay mo, mula yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa inutang ni Pinoy. Isang termino lang, kinlik ng tatay mo, ubus eh. Ang laki ng pinera nito mga to. To talaga, itong Duterte. Pag ito diniinan ni Bongbong, at suka lahat to, pati piano eh. Pag hinanap pa sa alin ito, saan napunta yung 51 billion? Tatlong taon yun, oh. Taon-taon, 51 billion, 3 years. Yung Davao naman, kung bahain, ganun na lang. Oh. Sa dami ng adik, kinailangan pang magdeklara ng war on drugs ulit. Nitong magaling na mayor ng Davao. Sipin mo. Si Rapin Divina. Sana wala ng artista importante sa Senado, puro kurap. Normando Reyes, shout out ha. Harox, ang hirap ng mga DDS at mga sympathizer nila tulad niyan, hitad na yan, puro lang siya yak-yak, wala namang ebidensya. Dapat sa mga yan, sampulan ni BBM. Si Pulong nga, nasa drug triad, bueno, ginagawa nila. O, diba? O, yan, malapit na yan, sinampahan na, Normando eh. Ha? Ang ebidensya naman, gaya sabi ni Trillanes, Normando, ang ebidensya na miyembro ng triad, si Pulong, nasa sarili niyang balat. Yung tattoo niya sa likod. Pwede raw ipa-decode. Malalaman daw eh. May may certain na parang number eh. Kung saan triad siya nakasapi. Marami kasi triad eh. Julito Robilo, shout out. Si Trillanes, si PMA yan eh. Ewan ko lang to si Bato kung ano ba itong klaseng PMA na to. Brad Rocks, kahit nila binoto si BBM ng mga DDS, nanalo pa, wala silang imik sa issue ng drugs tungkol kay BBM. Samantalang sinabi ni Digong, ngayon, nilalabas ang issue ng drugs kay BBM dahil buwag na ang unit team, kaya kayo umiiyak ngayon mismo. Ted ulit oh. Harox, ano kaya ang bagay itawag kay Sara? Oposisyon sa gobyerno o kontrabida sa gobyerno? Ano ka mo, Ted? Ano kaya ang bagay itawag kay Sara? Oposisyon sa gobyerno o kontrabida sa gobyerno? Hindi. Konsumisyon sa gobyerno ang magandang tawag dyan kay Sara. Palagay mo, Ted. Tama ba ako? Jaime ulit oh. Karox, may naisip akong comment. Ano naman, Jaime? Rocking bakla, pangit. Jaime ulit oh. Karox, nag-usap pala si Digong at si Roque. Digong, Roque, parating na raw ang ICC. Sabay labas ni Basti na bagong ligo. Roque, excited na, napasigaw, nabulol pa. Iti. Ay, may ulit, Karox. Si Malika ay walang kwenta dahil chuchua lang siya ni Sara. Si Roque ay wala ring kwenta dahil chuchupa lang siya kay AR. Oy Jaime patawa ka naman Cassandra Daisy shout out. Tulad na sinabi ni Engineer Toto Cosing, parehong Duterte at Marcos Jr. at mga supporters magpa-drug test live gamit ng buhok kada buwan at magpa-press con na hindi sila gumagamit ng pulburon. Yan ang independent thinking. Mas tumatalino na ang mga kababayan natin. Tumataas ang percentage ng mga undecided voters. Shout out Jane Labayna, my friend. Pasyal-pasyal ka lang ng pasyal-pasyal Ay ako. Adorasyon di Maranan, shout out. Brother Elias Ischo, shout out. Tignan ko mga pag-vlog ko. Mission accomplished mga boss. Maaga po tayo, di ba? Hanggang bukas po muli. Baka may pahabol tayo mamayang gabi. Maganda ho, masarap eh. Pero hindi ko mababasa yung comments nyo, sayang eh. Anyway, tignan natin. No?
Magandang hapon po mga boss. God bless. Itong gobyerno ni Marcos is on the right track para sa mga Duterte. Para sa akin tama na ho yung ginagawa. Halughugin ho yung buong Kingdom, Glory Mountain, Prayer Mountain, at Ita-Itaria, at alamin kung paano nakuha lahat yung mga kayamanan na yan ng isang peking pastor. Na-acquire ayon sa kanya, siya ay dati lang na mahirap na pastor. At nako, hindi ako niniwala dyan. Napaniwala niya si Digong na siya ang appointed son. Putik yan. Magandang hapon po mga boss. God bless. Pahabol. Malamang ho, isuko na ni Digong yan. Si Kibulog. Kung buhay pa. Kung nandyan. Hindi naman pwede sabihin nila na nakatakas na. Kasi hindi maniniwala yung General Torre. Dahil ayon sa kanya nga, bakit kayo humaharang dyan? Mga kampon. Kung wala dyan yung inyong Panginoon. Di ba? Malamang ho, isuko yan. Kasi hindi ho papayag ang sindikato. Hindi ho papayag yung administrador na mahalugog lahat yan. Gagalugarin talaga ni General Torre yan. Sinabi na niya yan Alam nga namang nananakot lang siya. 1,000 tao ho, 1,000 sundalo ang gagamitin para magalugad ang buong Kingdom, Prayer Mountain, Glory Mountain. Kaya malamang sa alamang, ibigay na ang ulo ni Kibulog.